May sponsor na sa Dubai, paano nga ba ang gagawin makapunta dito sa United Arab Emirates? Paano nga ba ito? Well, ngayon sasagutin natin ang tanong sa YouTube channel natin. So, sino nga ba ito, Kuya Mark? Okay, galing to kay at Eden Alcovendas. Okay, hi Miss Eden. Eden. Kamusta po si Adan? Ay. Iba yun. Okay. Iba pala yan. Sige, ano ang katanungan ni Miss Eden? Sabi niya is, good day po mga sir. I have sponsor from Dubai and she told me that she will sort out a visa for me by direct hire po. Okay. Ex-abroad po ako. Need ko pa po ba OEC kahit direct hire or tourist visa ako? And she told me na once lumabas ang visa ko, bibili na siya ng ticket right away. Okay. Di po ba ako ma-offload nun? Okay. Miss Eden, lilinawin ko lang ha, basahin ko ulit ha. Isa pang basa. Good day, sir. Have a sponsor from Dubai and she told me that she will sort out the visa for me by direct hire. Okay, pag sinabi kasi natin direct hire, employment visa yon. Diba? So, meron kang re-entry from the Philippines na pinrasas dito na employer and you are outside the country. So, using entry permit or employment visa, yes, kailangan ng OWA and OEC. Pero may isa ka pa dito katanungan. Ex-abroad po ako, need ko po ba ng OEC kahit direct hire or tourist visa ako? Okay, pag sinabi natin tourist visa, ang kailangan dyan is Affidavit of support. Support, yes. Yun lang yun. Pero wag kang malilito. Hindi pwedeng kailangan mo mag-decide either tourist or working visa. Kasi pag tourist ka at ex-OFW ka, so medyo risky ang tourist pag ex-OFW. Oo, meron siyang risk na ma-offload ka. Yes. Bakit? Una-una, sinabi mo ex-abroad ka, paano ka ba nakapunta dito sa United Arab Emirates before? It's either nag-tourist ka papunta dito and then naghanap ka ng trabaho. So, makikita yun ni immigration. So, malaki ang chance mo na ma-offload kasi ulitin mo ulit yung ginawa mo eh. Na alam na kahit sabihin mong hindi ka magtuturist ka lang, magbabakasyon. So, anong proof mo na bakasyonista ka lang talaga? Ano ba ang trabaho mo sa Pilipinas? So, better na i-direct hire ka. Actually, sabi nga ni Consulate ngayon, wala nang direct hire. Everything is agency hired process. So, yun na yun. So, pag in-employment visa ka, re-entry, pagkapos in-sponsoran ka ng company or ng tao, kasi ganito yan. Pag company, mga skilled lang ang pwede. Pag sa tao mismo naka-under ka, yun yung mga household worker. So, magkaiba din yung process nun. So, let's go doon sa company, which is, kailangan namin tanungin, ano ba muna yung magiging trabaho mo? Oo. Diba? Magkano ang salary mo? Kasi, dapat naka-standard pa rin yan kay consulate na ipapasa natin. Okay? At saka, syempre, kung sinabi niya dito, may employer na siya eh. Oo. Employer na siya. Kailangan pa rin i-check natin, i-assess kung eligible ba siya na makapag-hire from the Philippines. Yes, so kailangan namin mga documents ng company. Kung makita mo sa vlog, paulit-ulit namin sinasabi na kailangan namin ng physical office. Kasi pag walang physical office, hindi natin ipaprocess yan. Kumbaga, may company nga siya, floating, may trade license lang, pero walang physical office, so hindi pwede yung kay consulate. Okay? So, and she told me na once na lumabas ang visa ko, bibili na siya ng ticket right away. So, hindi po pwede yon. Hindi tayo katulad ng Pakistan, ng India, na pag binigyan ka agad ng entry permit or ng employment visa, yung entry permit and employment visa po na sinasabi ko is isa lang. Okay? So, pag binigyan ka nun, binook agad ng ticket, ma-offload ka kasi hanapan ka ng OWA at OEC. At OEC. So, yun ang pinakamahalagang documents na kakailanganin mo. So, wag lang yung book kasi masasayang ang ticket at ang visa in case. Pagkapos, doon ka palang lalapit, for example, sa amin, paano i-process, paano i-verify ang contract. Kasi pag na-offload ka sa immigration, may maliit na papel. Nakalagay doon, tourist visa. With affidavit of support or and employment visa with OEC. OEC or nakalagay doon, verified contract. So, paano ba i-verify ang contract? So, kailangan mo na ng documents ng company. Pag meron na kami nun, na-check na namin na okay ang company, gagawa kami ng recruitment agreement and job order to be submitted in Philippine Consulate. And also, pag approve na Philippine Consulate, papadala na sa Pilipinas for POEA processing para makakuha ka ng OWA, OEC at
makapagpidos ka. Yes, you're right. Di po ba ako ma-offload nun? Thank you. So, ma-offload ka pag kahit sabihin mo, kasi minsan nalilito tayo mga Filipino na okay, dadirect hire ako, may employer na ako dyan sa United Arab Emirates, bibigyan na ako ng ticket, bibigyan na ako ng visa, and then boom, pupunta ka na doon. Pupunta ka doon, tapos pagdating mo ng immigration, syempre, hahanapan ka na nito ng mga kailangan documents talaga. Ano ba yung kailangan documents doon? Syempre, OEC. Yes, OEC ang pinakamahalaga. So, good thing na nakapag-comment ka muna sa amin dito sa YouTube at nalaman mo kung paano ba yung proseso. So, better, kung di mo kayang ipaliwanag sa employer mo, we can talk to your employer na sabihin ang process kung paano ba at kung gaano katagal kasi 1 month lang to. Kung hindi naman siya free zone, kasi may magkaiba po. May isang free zone at may isang hindi free zone, which is yung LLC. Pag free zone, that's the time that we will be needing the visa. Pero sinasabi ko nga, 1 month process ito. So what if na-process na yung visa mo noon? Tapos ngayon ka palang lalapit sa amin. So may chance na ma-expire ang visa mo pagkatapos gagas na naman sa employer. I-renew na naman niya yung visa. Pero sabi mo nga dito, once na lumabas na ang visa. So, better na to process the visa muna kasi ang ginagawa namin is we want to help the companies din. Siyempre, hindi mo din pwedeng isipin din natin yung company kasi baka mamaya gumasos kasi may medical ka sa Pilipinas. So pag may medical sa Pilipinas, pagkapos fit ka, so that's the time that they can process the visa. Pero for me, wag muna agad. Hintayin muna natin yung approval kay consulate. Tapos yung pag medical mo. Pag na-verify na yung contract, edi papadala kay PUA. Oo, tapos na medical ka na, fit ka, kasi baka mamaya na-process na nga ni employer yung visa, pas medical ka sa Pilipinas, unfit ka pala. So ngayon, masasayang yung visa ni employer. So, syempre, dapat concerned din tayo sa mga employer. Kasi ang daming nun, doble ang magiging gastos nun. Yeah. So, mas okay talaga idaan din sa legal way. So, i-message mo kami sa WhatsApp. Pagkatapos, mas okay, gumawa ka ng group, isama mo din yung employer para alam mo kung ano yung nangyayari pag kinausap natin. Pero, talk to your employer first, pagkatapos, kausapin namin siya. Ibibigay namin yung WhatsApp number dito. Yeah. Kasi maraming for example niyan, hindi alam nung employer niya kung ano yung tamang process. Yeah, kaya kasi sabi, bibigyan na siya ng employment visa tapos bibili na ng ticket pag meron na. Yan nga, so hindi nga siya pwede na ganun. Or sasabihin mo tourist visa ka, pas bibilang ka ng ticket. So, pag tourist visa ka, kailangan strong ang background mo pag diretso. Pero I suggest na wag ka na mag-tourist visa kasi ex-OFW ka nga. So, let me know, I will let you know the process kung ano-ano ba yung step by step and kung gaano ba katagal ang timeline. So, like for example, nabigay na sa amin yung lahat ng documents like yung trade license, passport na may-ari, visa, Emirates ID, email, mobile, e-jari, photos of the office is one of the most important na proof na talaga may totoong company siya. Pagkatapos, gagawa na nga ng job order and recruitment agreement. Yun, isang araw lang yun. Kung kaya niyang isubmit lahat, isang araw lang namin gagawin yung job order and recruitment agreement na sasubmit kay consulate. Kay consulate, dyan na medyo matagal. Nasa 7 to 10 working days na yan. Sometimes, nag-exceed pa doon. Depende kung may mga holidays. Diba? So, after nun, kukuhanin kay consulate yung documents kung ma-approve man and papadala sa Pilipinas nasa 2 to 3 days. Sa Pilipinas, pag na-receive na nila, nasa 2 to 3 weeks naman ang process nun. So, total, pwede kang makarating dito ng nasa 1 month. 1 month hanggang 1.5. Yeah, mga ganun yung ano niya. Pero most of the time kasi 1 month lang naman ang nagiging process, nakakarating na sila dito. Pero imagine, visa mo is only valid for 2 months outside the country. So that's the problem. What if si company delayed na magbigay ng mga documents, tumatakbo yung araw, tumatakbo yung visa mo, pagkatapos, pag ano na, may expire na doon, pala magmamadali. So wala po kaming magagawa doon. So better, bago i-process ang lahat, we need to check the company if talagang legit sila or eligible silang mag-hire sa Pilipinas. Okay? So, Miss Eden, sana, ayun, actually, nasagot namin yung tanong mo. Hindi sana kasi sure kami sa sinasabi namin. So, walang sana-sana. At ikaw, Miss Eden,
mas okay na pa-process mo na to habang maaga pa. Okay? So let me know kasi hindi ganun ka medyo broad kasi yung katanungan mo. Hindi ko alam kung ano yung work mo. So kaya i-message mo kami, sasagutin namin 'yan. Kasi yung sinabi ko dito na mga documents from the company, it's for skilled worker. What if nani pala yung papasukan niya? Oo. So, pag nani, iba naman yung process din nun. So, may mga verification din naman, almost the same. Kailangan din ng OWA, kailangan din ng OEC, but still, ano pa rin siya? Kailangan pa rin i-check yung mga documents ng tao kung magiging nani ka pas dadaan sa Tadbir, pupunta kay consulate, dadalhin sa Pilipinas, i-medical ka pa rin for OWA, OEC, PIDOS. So, yun pa rin yung gagawin. Okay, so let me know, message us, and we're going to help you. Okay? So, thank you so much, Eden, sa pag-comment at syempre sa panonood dito sa ating vlog kasi nagkaroon siya ng interest na matutunan yung ganito niya. Yeah, yung proseso kung paano nga ba yung direct hire. Okay? So, thank you, Miss Eden, and see you here in United Arab Emirates.